Alright, ayan, magandang gabi sa lahat. BIR compliance tayo for tonight, no? And baka ilagay ko na lang to dun sa aking lumang YouTube. Dahil pang gaming yung mga content natin at sobrang layo nito sa gaming. But anyway, submission ng 2316. Okay, malapit na yan. Ang deadline, February 28, 2026. Ngayon, bago tayo pumunta sa checklist ng kailangang ipasa, isi-share ko muna to. Okay? Which is nakita ko na nakapaskil dun sa RDO na pinagpapasahan ko nung nagpasa ako ng lessee information statement. So, kindly check na lang yung mga nakalagay dyan. Additional attachments yan. Pero ang bottom line niyan is hindi ka basta-basta makakapagpasa kay BIR ngayon. Dati kasi, kunwari, nasa kampanya ako, employee. Tapos, nakompile na nung company ko yung mga 2316. Sasabihan lang ako, ipasa mo to kay BIR, ipa-receive mo. Dati pwede yun. Ngayon, hindi na basta-basta. Bago i-receive ni BIR yung dinala ko, kailangan meron munang, so ito yon, if transacting through a representative, tapos for non-individual, diba? Yung company. Kailangan ng board resolution or written resolution in case of OPC or secretary's certificate indicating the purpose and the name of the authorized representative with loose documentary stamp. Okay, so may ganun na. Tapos, kailangan pa ng ID, no? Ng taxpayer and authorized representative. One photocopy, both with one original specimen signature wet. So, handwritten. So, ganun na siya ngayon. Pero, you can confirm this dun sa RDO nyo. Pero ito kasi nakita ko mismo dun sa pinagpapasahan ko. And kung internally sa BIR sinasabi nila na ganyan na yung gawin, baka ginagawa na rin sa RDO na pinagpapasahan nyo. So you can confirm, baka kasi ayaw nyong gawin eh. Pero if you want to make sure, kasi hindi nyo siguro sila makontak, yan, pwede nyo nang i-prepare yan. Hindi naman ganong kahirap yan ihanda eh, no? So yun, additional attachments. Napunta na tayo dun sa main, no? Main na ipapasa natin. Meron akong ginawang summary dito. Ayan. So again, ang deadline ng 2316 is on or before February 28. Itong ginawa ko dito sa Word is nakuha ko lang din sa picture na nakita ko, no? Tinype ko lang dito. And pwede natin silipin yung mga RR na pinakita nila dito, like itong RR 16 2021. Ito yun guys, no? So dito kumbaga nagpahapyaw lang sila, no, ng mga kailangan. Ayan, in cases covered by substituted filing. Okay? Ibig sabihin, kung yung 2316 pinirmahan yung pinakailalim nung employee, sabihin qualified siya, sinasabi niya na yun lang yung talagang income niya, kaya pwede niya yung maging ITR, di ba? So the employer shall furnish each employee with the original copy of BIR form 2316, and in lieu of the submission of the hard copies, the following procedures shall be strictly observed. Kasi ang pinapasa kay BIR yung ano na lang eh, soft copy, di ba? Kaya pinapascan sa atin yung mga 2316. Syempre permado na dapat, no? And then store the soft copies using the file format. So babanggitin natin mamaya yan. Tapos naming conventions. So babanggitin natin yan. And then isa-submit. So naka-CD na kasi yan eh, or naka-USB. Kasi ang ganap dyan, di ba? May dalawang kopya. Dalawang hard copy ng 2316. Peperma muna si employee and then si employer, tapos si employee magkakaroon siya ng employee copy, yung natitirang copy kay employer.
yung makukuha ni BIR, yung scanned copy nun. Okay, ilalagay sa CD or sa USB. So, yun lang naman yung message dyan sa RR na yan. Pero ito na. Yan, mga requirements. 2 kopya of certification Annex F notarized with 30 peso loose doc stamp, no? So, ito yung related RR. Dun sa RR 11, 2018, kasama yung Annex F na yan. Pero ano bang nakalagay dun sa RR na yan? Ito. Ang importante lang naman sa sa 2316 is yung mga qualified for substituted filing. So, employees qualified for the substituted filing shall immediately affix their signatures, no? Dun sa 2316 nga, to signify their intention to avail of the substituted filing of ITR. Yun yung pinakailalim, no? Sabi ko nga kanina, kung pinirmahan nila yon, sinasabi nila na yun na yung source of income niya for the entire year. So, pwede niya ng ITR yun. At ibabalik sa employer the duly signed certificates for the latter's signature. Kasi mauuna pumirma si employee. Okay? So, the employer shall give back to the employee qualified for substituted filing the original copy. Tapos yung duplicate copy shall be submitted by the employer to the BIR not later than, ito na yung deadline, no? Okay? Tapos, with accompanying, so yung pagpasa ng employer kay BIR, may kasamang certified list of employees qualified for substituted filing, Annex F. So dito magre-receive si BIR. Kumbaga itong Annex F, transmittal Nandun lahat ng pangalan ng mga empleyado na qualified, no, for substituted filing. Okay. So, yan na yung magiging ITR ng employees. So, in the event that the employee will need his certificate stamp received, okay, minsan hinihingi yan ng employee. Kasi hindi sapat yung 2316 na meron siya. Di ba, may employee copy. Kahit i-certify yun ni employer, hindi pa rin tinatanggap minsan. Gusto nila may Annex F na naka-receive si BIR. Okay, so minsan hinihingi yun. And para naman sa hindi qualified for substituted filing, ibig sabihin meron siyang other source of income at siya yung nagpa-file ng ITR niya. So, yung isang kopya sa kanya, yung isang kopya kay employer. Tago lang, no? At yun nga, yung makukuha ng empleyado na hindi qualified, gagamitin niya yun sa kanyang ITR filing before April 15. So kung ikaw, binigyan ka ng 2316 at nagpa-file ka ng sarili mo kasi meron ka pang other source of income, huwag mong pepermahan yung pinakailalim kasi hindi ka qualified. So yun lang naman yung sinasabi dito. Pero ano ba tong Annex F? Sabi mo kanina parang transmittal, no? So pag pumunta ka dun sa mismong RR dito, click mo lang yung Annex F. Okay? So, ganito yung itsura niya. Yan. So, again, yung Annex F, dapat, ano yung sabi dito? Yan, notarize with doc stamp. So, dito. Notarize doc stamp dapat. Yan. And, yan, with authorized representative signature every page, no? Possible kasi na mag page 2 ka kung maraming employee. Let's say ito yung page 1, peperma dito. Page 2, ganyan pa rin, peperma ulit. Okay? So make sure merong perma every page. And then syempre yung page 1 dapat notarize with the doc stamp. Kung marami, tanda ko pinapalagyan nila ng page number. Let's say meron kayong 100 employees. So, pwede nyo lagyan ng page number, no? Page 1, page 2. Kasi, minsan, nagre-receive si BIR dun na lang sa front page tsaka sa back page. Lalo na pag sobrang kapal, hindi na nila nire-receive per page yun. Taas tsaka baba na lang. And sabi nila sa akin, kapag nanghingi si employee, bigyan nyo na lang siya ng certified true copy ng front, back, tsaka yung nasa gitna. Di ba?
Ganun na lang yung binibili niya. And meron ditong importanteng note, no? Very important to. Kasi may mga time na nagpasa ako, yung iba hindi nila alam yung rule na to. Yung bawat page ng Annex F na to, up to 18 employees lang yung pwedeng ilagay. Okay? So, employers with more than 18 employees must attach an additional sheet for the list of employees. All page must be signed by the employer. Yung sinabi ko nga kanina. So, hindi mo pwedeng ipilit. Kunwari, merong 19. Huwag mong ipilit yung 19 dito lahat. Kailangan yung natitira pang isa, another page ulit. Okay? 18 lang per page. Promise, pinapabalik nila yan. Kunwari, meron kang 25. Tapos, kinompress mo lahat dito. At ito, binilang ko to. 18 to, guys eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18 talaga, guys, no? So, pag sosobra ka na sa 18, next page ka na. At bawat page, kailangan permahan. Okay? So, yun. Pero hindi naman kada page kailangan inauthorize. Yung ano lang, pinakauna. So, yan. 2 kopya kasi yung isa receiving mo, yung isa kay BIR. So, yan yung sa Annex F. Parang transmittal yan. And then, kailangan mo rin magpasa ng Sworn Declaration Annex C with loose doc stamp. Nasa RR2 2025 yung annex na yon. Pero silipin mo natin laman ng RR dito, no? Ayan, binanggit na naman. In cases covered by substituted filing, ayan, the employer shall furnish each employee with 2316 and in lieu of the submission of hard copies, ipapasa mo na lang yung soft copy. No? Ayan. So, i-scan mo yung mga 2316, gagawin mong PDF file, tapos, yan, ilalagay mo sa CD, pwede rin sa USB, pero syempre preferably sa CD na lang. DVD-R, no? Or CDR, pwede rin naman. The file name shall contain the following information. Ito yung sample na, na naming convention para dun sa PDF. Last name, underscore, TIN number, underscore, yung huling date nung taon. So, 2025, 12/31/2025. Okay? So, pwede mong i-label yung DVD-R, yan, sa Annex B. So, para makita yung mga annex, punta ka sa RR, ano ulit yan? 2, 2025. Yan. Annex B. So, sa Annex B ito, guys, makikita nyo yan. Pwede nyong gayahin tong template na to. Diba? Piprint nyo lang, tapos gupitin nyo lang yung tapos, yun. And, hindi nyo naman kailangan, bumili pa nung lalagyan talaga ng CD. Pwede ka mag-origami, no, ng matigas na papel. Meron namang mga origami na ganun para at least hindi na kaya bibili nung lalagyanan. Make sure lang na ingatan nyo kasi baka mamaya mabasag. No? Okay? Magka-problema pa. And then, yan. Submit yung DVD-R to BIR. Yan. February 28. Yan. Annex C naman binanggit dito. Yan. So, yung Annex C nandun din sa sa RR2 2025. Ito guys, yung itsura nun. So, ito dahil PDF siya, kailangan nyo siyang i-type sa Word. So, kumpletuhin nyo to. Make sure naka-notarize and doc stamp. 2 kopya din. Isa kay BIR, isa receiving nyo. And lastly, syempre, ito na. Yung binabanggit ko kanina. Yung CD, no? So, DVD-R or USB containing PDF. PDF kasi yung binanggit dun sa mga ruling, guys, di ba? So, PDF scanned copies of BIR Form 2316 already signed by the employee and the employer. Huwag mo naman i-scan yung mga wala pang perma tapos yun yung ipapasa. Dapat permado na bago i-scan. At pagka-scan, meron tayong naming convention, no? Again, last name, underscore, yung TIN number, underscore, yung huling period nung taon, 12/31/2025. So, yung CD naman, wala namang receiving yan.
Kasi hindi naman nila i-receive yung Annex F mo at saka Annex C kung wala pang CD. So yung CD, madali lang naman yan, no? Iba-burn mo lang yung CD, gawin mong USB, tapos hihingan ka ng pangalan ng CD. Pwede mo siguro ilagay yung TIN number ng taxpayer, tapos underscore 2316 kung kasya pa, kasi maliit lang yung name nun eh. And then sa loob, dun nyo isasalpak lahat ng 2316. Dapat naka-preferred naming convention na, kagaya nito. Okay? And yun nga, yung lalagyan ng CD, pwede kang mag-origami na lang, no? Pero you want to be writing the following information, yung mga nakalagay dyan. Actually, meron din ako dito. Lalagay mo lang yung taon, yung pangalan ng taxpayer, yung TIN ng taxpayer na yon, contact number mo, just in case may problema, and then email address mo. Or nung company, pwede rin naman. Now, meron silang mga notes dito. Any corrections or alterations, no, in the annex should be countersigned by the notary public and received to flash drive or USB. So, ayaw na nating umabot sa part na magko-correction tayo. Dapat tama na yung ating Annex F, Annex C, pati yung mga 2316 natin. So, ayun lang naman guys for the requirements. Again, tandaan nyo tong authority, no? Kailangan ng authority. Kung ayaw nyong maniwala, you can confirm this RDO para hindi na kayo pabalik-balik. And then, again, 2 kopya, Annex F. Isang sa inyo, isa kay BIR. Dapat notarized, doc-stop, may perma kada page. 18 lang yung laman per page. 2 kopya ng sworn declaration Annex C, notarized with doc-stop. Isa sa inyo, isa kay BIR. At yung signatory, syempre, dapat consistent, no? Kung sino yung signatory sa Annex F, yun din sa C. And then, yun nga, DVD-R or CDR containing the PDF, no? Copies of the 2316 na permado na. Meron tayong naming convention dyan. And, yun, no? Hopefully, with this guide, no, magiging smooth yung submission nyo na hindi na kayo kailangan pabalik-balik. Syempre, nakaka-stress, no, pag pabalik-balik. Kung meron kayong questions, let me know down below, or kung meron kayong gusto idagdag, no, ma-appreciate natin yan. Thank you for watching at see you sa ating next content.